Kakapasok lang. Heto na, good news to. Di makapaniwala, Dilima tagumpay na, BP. Ano ba? Dilima tagumpay na? Ano ba? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. 1 hour. Ayan, syempre bago natin simulan ng video to, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre supportahan natin yan si General Macanas. Bisitahin natin ang The General's Viewpoint mga katunay. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe dyan. Pagpatuloy natin. Ago. Kaya sabi niya, Dilima nagwala sa desisyon ng mga senator judges na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Talagang magwawala yan. Alam naman natin. Alam niyo to, nakakatawa kay Dilims, no? Ang nakakatawa kay Dilims talagang sila, mga antay sila, mga, di ba, mga ayaw nila sa mga Marcos. Ngayon. Pero talagang talagang alam ko na isa din siya sa talagang galit na galit sa mga Duterte. Kasi alam naman natin, nung panahon na presidente si Tatay Digong, alam naman natin na naging kapalaran ni Dilims nung mga panahon na yon. Di ba? Pero syempre, di ba, nung panahon ni PBBM, napalaya si Dilims. Kumbaga, malaking utang na loob niya yun. Di ba? Malaki. Syempre. Kaya, peace na ngayon, bati na ngayon. Goods na. Ngayon, syempre kay PRRD at ito kay BP Sara, talagang syempre, basta pag Duterte ang usapan, alam naman natin si Dilims ay nagdidilim talaga. Oo, magdidilim talaga. Dahil syempre, meron siyang hindi magandang experience ng panahon ni Tatay Digong. Diba? Kaya, kasi naramdaman niya yung hagupit ng Duterte. Kumbaga parang ayaw niya nang maulit, ayoko nang maulit to. Kailangan hanggat maaari na hindi na makabalik sa posisyon tong mga to, hindi na. Parang ayaw na namin na may mga Duterte dito, parang ganun. Kasi baka mamaya mabalik na naman ako. Joke, diba? Ganun lang. Naniniwala si Leila de Lima na harap-harapan ng niloloko ng Senado ang taong bayan. Ayan na naman tayo sa taong bayan eh. Hello po. Ano ba to? Congressman ba to? Di ba nanalo yung niya? O sige, nandiyan na tayo. Si Dilims. Pwede po ba na wag na natin gamitin ang salitang taong bayan sa ginagawa ninyo? Dahil wala naman kaming nakikitang gaano na taong bayan. Diba? Okay lang sana kung nakikita namin sa kalsada milyong-milyong taong bayan na nananawagan na si BP Sara ay ma-impeach. Kaso wala pang milyon ang nakikita namin na nananawagan ng impeachment kay BP Sara. Saka na po kayo magsalita ng taong bayan kung milyon-milyong katao na ang nananawagan ng impeachment kay VP Sara. So paano nyo gagawin yung milyon-milyon na yun? Nung nadala nga sa dahig si PRRD, milyon-milyon talaga yung nakita. No? Milyon-milyon ang nalungkot, nagrally, 'di ba? Nakita natin milyon-milyon. Sa INC, milyon-milyon din. Pero yung mga pro-impeachers hindi umaabot ng milyon. 'Di ba? Kaya wag natin gagamitin ang salitang ang taong bayan. Kung ang Senado sinasabi nyo niloloko ang taong bayan, sa tingin ko wala namang niloloko ang Senado. Wala naman silang niloloko. Kasi kung sa ginagawa lang kung sa patunay lang na may ginawa, real talk, kasi nakakainis na yung ganun eh. Gamit tayo ng salita ng taong bayan eh. Real talkan lang to. Kung sa ginawa lang, kumpara sa ginawa ninyo, kung sa ginawa ng mga Duterte, kumpara sa ginawa ninyo, paghambingin natin
Sino ang pinakamaraming nagawa sa inyo at sa mga Duterte? Nung pandemic ba, kamusta? Nakita ba namin kayo? Hello, konting katok lang po. Nung pandemic ba, nagtrabaho kayo? Nakita namin kayo? O sige, pagpalagay natin wala ka nung pandemic. Yung mga tao na lang nagalit kay PRRD, yung mga nasa posisyon. Nakita po ba namin kayo? Diba? Hindi, diba? O. Sige, bukod doon, sabihin nyo po sa taong bayan, ito, sabihin nyo sa taong bayan kung gaano karami ang nagawa nyo kumpara sa nagawa ng mga Duterte. Baka sakaling makumbinsin nyo po kami at pwede nyo nang gamitin ang salitang taong bayan. Wala rin umanong batas na nagsasabi na maaaring ibalik ang articles of impeachment sa mababang kapulungan. Ito ang kanyang exact word. This is not just a setback. It is a stain, mancha, on the Senate, on the law, on the very idea that accountability is still possible in this country. Anong accountability, di ba? May unliquidated confidential funds pa niya ito nung, kailan ba yun? DOJ secretary siya. Nasaan ang accountability? Okay. Ito ang, yan o, galit na galit siya. Sabi niya, sila ang nagtanong, sila rin ang sumagot. Walang due process. Walang hiya. Ano ito? Korte o kulto? Galit na galit eh. Ay, sabi. Magbasa tayo ng... Sino ba naman ang hindi magagalit kung alam mo na ang kalaban mo ay hindi mo matalo-talo? Yung tao gusto mong pabagsakin ay hindi mo mapabagsak. Samantalang siya, one click lang bumagsak. Pero si VP Sara hindi nila mapabagsak. Kahit anong gawin nila, kahit anong hila ang ginagawa nila, hindi nila mahila-hila pababa si VP Sara. Patuloy pa ring umaahon si VP Sara. Hindi nila talaga kaya ang impact ng taong bayan. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, hanggat nasa likod ni VP Sara ang taong bayan, hindi nyo mahihila pababa si VP Sara. Diba? Kaya kung ako sa inyo, itigil nyo na yung impeachment na yan. Diba? Walang saysayang impeachment na yan. Mas lalo nyong pinapakita sa taong bayan na meron kayong personal na agenda na gustong mangyari kapag si VP Sara ay nawala sa posisyon. 'Di ba? Bakit hindi na lang po tayo lumaban ng patas? Ibig kong sabihing patas, bakit hindi nyo pabayaan si VP Sara na manungkulan bilang Vice President at matapos niya ang termino niya hanggang 2028? At kung tatakbo siyang presidente, bakit hindi nyo siya hayaang tumakbo? 'Di ba? Bakit? Kapag siya ba'y nanalo o tumakbong presidente, ano magiging epekto sa inyo? Meron ba? Kung meron kayong kasalanan sa kanya, malamang malaki ang magiging epekto nyo. Pero yung mga taong walang kasalanang ginagawa sa kanya, siguradong wala. Wala lang. Kahit tumakbo siya. Manalo siyang presidente, nanalo siya. Ganun yan eh. Kaya yung mga tao pigil kay VP Sara na tumakbo siyang presidente at natatakot silang manalo si VP Sara dahil alam nila na malaki ang pagkakasalang nagawa nila kay VP Sara. Kaya hanggat maaari, pinapatigil si VP Sara, kumbaga pinahihinto sa pagtakbo, pinipigilan. Comments, sabi ni unofficial supporter, relax ka lang muna madam, mag-road trip muna kayo ng new driver mo. Mila Diaz, may agenda ka madam? Go to Chanel. Mardi Dahan, ikaw ang walang hiya. RJ Canido, excited na ata ito si Dilimaw. Bing Beranda,
Isuga, lay. Oy, ayaw, lay. Dapat magbuutan ka, lay. Anyway, Kasi ang gusto nilang mangyari, yung utak nila sa Kamara is maging utak din ng Kongres. Kongreso? Ng Senado. Diba? Kaso nga lang hindi mangyayari yun eh. Iba ang utak ng Senado. Sinasabi ko nga pa ulit-ulit, hindi sila makakarating sa posisyon na yan kung ang utak nila ay gulaman lang. Diba? punta tayo, may post yan eh. Tsaka naging senador siya eh. Alam niya yan, alam niya. May post si ito, DWR Abante Radio. Isa ring umiiyak, isa ring galit itong si Senator Hontiveros. Sabi niya, ayan, Senator Risa Hontiveros oppose the motion of Senator Bato de la Rosa to trust. Okay na. I object, sabi ni Hontiveros. I object to the motion of Senator Judge Bato de la Rosa. Motion to dismiss is not found. Hindi po nahahanap itong motion to dismiss sa rules of the procedure of impeachment. Hanggang ganyan na lang kayo. Okay, punta tayo Sa totoo lang, no? Ito si Honti. Isa din yan sa kabado sa 2028. Oh, ayaw sabihin na hindi ka kinakabahan. Pero syempre, alam naman natin na tatakbo ka. Outgoing senator ka pagdating sa 2028 at tatakbo ka uli. No? Doon mo mararamdaman kung ano ang magiging kapalaran mo. Kung sakaling hindi ka manalo, alam mo na kung bakit. 'Di ba? Alam mo na kung bakit. Kaya doon mo malalaman yung binabanggit mo rin na taong bayan. Kasi nagbanggit din ng banggit ng nakakaya sa taong bayan. Kailangan iisulong na ang impeachment, ganito, ganyan. 'Di ba? Pag nanalo ka, no? Pag nanalo ka uli bilang senador sa 2028, maaaring totoo yung sinasabi mong taong bayan kasi maraming naniniwala sa iyo. 'Di ba? Baka naman sinasabi ng iba, hindi pwede, kailangan manalo si Hontiveros para merong kontrabida. Siyempre, ang pelikula, hindi pwedeng puro bida, kailangan meron ding kontrabida. Ina na lang natin doon ha. Yun yung sinasabi ng iba. Nadidinig lang din natin, nakikita natin, no? At saka tama din naman yung sinabi ni Senator Amy. Yang impeachment na yan, wala naman talagang kakwenta-kwenta at di na dapat pinapansin. 'Di ba? Bakit nila pag-aaksaya ng oras ang isang impeachment sa Vice President kung ito ay pansarili lamang? 'Di ba? Pangsarili, politika lang. 'Di ba? Para mapigilan ang isang VP Sara na tumakbo sa 2028. Yun lang naman lahat yun eh. Sa dinamit ko, kasi kung sasabihin, may mga kaso yun eh. Confidential fund? Nangurakot? Ay, grabe. Kung pagpalagay natin, 150 million, 125 million, etc. Yung ganong kaliit na halaga sa kanila, sa amin, malaki na yun. No? Sobrang laki. Sinasabi nga, no? Yung ganong halaga, wag na yung kaliit, kasi malaki pa rin yun. Tama. Yung ganong halaga, kukurakutin ba ni BP Sara? Man. Kung gustong makurakot ni BP Sara, sana bilyon-bilyon na lang ang kinurakot niya. Diba? Kasi kung ikaw ay magnanakaw lang, bakit magnanakaw ka ng maliit na halaga kung parehas din naman ang magiging sentensya mo at pareho ka din namang makukulong? Diba? Kapag nagnakaw ka ng maliit, makukulong ka. Kapag nagnakaw ka ng malaki, makukulong ka. Ganun ba katanga si BP Sara na para magnakaw ng ganong halaga lang? Na pwede niya namang gawin, magnakaw ng bilyon-bilyon at pwede siya maging kasapakat sa kung ano-ano man na kumukuha dyan ng pera. Pwede siyang makipagsabwatan. Diba? Ako nagtataka ako minsan sa iba eh. Hindi natin alam kung tanga o ano, ewan ko ba. Na sinasabi, si BP Sara nanalo. Good luck, more confidentials to come. Diba? Ang kakapal ng mukha nila magsalita. Ko naman, 150 million. Diba? Si BP Sara, pag-iinteresan niya yung ganun,
'Di ba? Eh di sana yung malaking halaga na lang yung kinuha niya. Bilyon-bilyon. At least kung matanggal siya sa pwesto, mayaman na siya. Hayahay na ang buhay niya. Huwag naman kasi tayong tatanga-tanga paminsan-minsan. Pwede tayo maging tanga, pero wag naman araw-araw. 'Di ba? Ginagawa nyo naman bobo si BP Sara eh. Huwag nating gawing bobo si BP Sara. 'Di ba? Magnanakaw ka, piso. Samantalang pwede ka naman magnakaw sa bangko. Pareho ka rin namang makukulong. 'Di ba? Ano ba yan? Merong post ni Direk Daryl Yap. Pinahanap ko ah. Ayo. Sana yung kay... ito, si Direk Daryl Yap. Oh. Love team, sabi niya. Hindi pa na-launch. Direk Daryl Yap. Baka gawa ng pelikula. Play series Regrets by Jeremiah. Bagong love team, ayan, Dilima and Shell Jokno. Bagong love team, Bagong love team eh, no? Parehong galit sa mga Duterte yan. hindi pa ma-launch. Kasi atat na yung dalawa na yan, Jokno and Dilima, uupo as House Prosecutor. O ano ngayon? Kaya Tatata sila tapos paano, no? Pabitin-bitin yung impeachment ni BP Sara. Ako nga, di ba sinasabi nga ni Ma'am Rowena Guanzon eh, mababaliwala, wala naman yan, wala talaga yung impeachment na yan. Di ba? Mawawala ng saysay yan, ayaw niyong maniwala. Ako naniniwala na ako kay Ma'am Rowena. At sinasabi ni Ma'am Rowena Guanzon, no, na talaga mananalo si BP Sara dyan sa impeachment na yan. Dahil sinasabi din ni Ma'am Rowena Guanzon, ang impeachment na yan sa politika lang naman yan dahil pinipigilan si BP Sara na tumakbo bilang presidente. O kahit si Rowena Guanzon, alam na alam niya. No? Kaya dapat talaga maging maging spokesperson ni BP Sara si Ma'am Rowena. At baka mamaya pag naging presidente yan si BP Sara sa 2028, ang maging spokesperson niya si Rowena Guanzon. Ay nakakatuwa yon. Si Ma'am Rowena Guanzon talagang natutuwa ako sa kanya eh. No, napakatalino niya. Talagang tapos kalug pa, talagang kumikera siya eh. Talagang maaasar ka sa kanya. 'Di ba? Pag siya talaga ng barag. 'Di ba? Kahit kung sino pang attack dog ang iharap sa kanya, talagang malamang lalamunin niya ng buo. Understandable. Galit na galit talaga itong si Laila de Lima dahil hindi na matutuloy ang kanyang rule. So yung Maganda forms na siya eh, no? Tapos di matutuloy yung lakad, nakakainis. team nila ni Shell Jokno, kung sa pelikula, hindi pa ma-launch dahil siguro may depekto yung movie. Basa tayo sa mga comments. Joel Bilbao, hindi man ma-launch for now, she can eat the saba in public. Rohel Silawan, ikaw na po ata ang inantay yung mag-launch sa kanila direct. Ang pelikula daw, pag si Direk Daryl Yap ang sa kabuhay sa ito, Nakikiapid ng Tadhana, directed by Director Daryl Yap. Para maganda yung gawin ni Director Daryl Yap yung parang Malagay and Pip si Jokno tsaka si Delims. Together again. Yeah. Yung bida-bida kanat na udlot, the movie title implies the person sees themselves as fate Naudlot na ligaya. equal. Nakikiapid ang tadhana. Ano ba yung pelikula ni President Marcos Sr. nung nagkandidato siya noong 1965? Iginuhit ng tadhana. Doon pala iginahit. Igunuhit ng tadhana. Dito naman, nakikiapid ng tadhana. Okay. Sa mga kaparyas kong senior citizen,
Ay recall natin, Ayun. 1965. Black and white na movie. Sa mga plaza, ipinapalabas yan yung buhay ni Ferdinand Marcos Senior. Iginuhit ng tadhana. May ginuhit. Mayroon palang pelikula si Ferdinand Marcos Senior na iginuhit. Mapanood nga yan. 'Di ba? Ako talaga isa ako sa fan, no. Hindi naman ako nagpapa-impokrito dito. Na isa ako sa fan ni Ferdinand Marcos Senior talaga. No, dahil sa akin nakita ko naman talaga yung ginawa ni Ferdinand Marcos Senior sa Pilipinas. Pinupuri ko 'yun. 'Di ba? Talagang mga loko-loko noon talagang tumino talaga sa sobrang higpit at disiplinado ng bansa natin noon. No? Si Ferdinand Marcos ang nakagawa noon. Kaya saludo ako doon. Alala ko pa eh. Tsaka talagang mura mga panahon, yung mga bilihin noon. Ang dami, maalwal ang buhay noon kahit papaano nung panahon ni Apo Lakay. 'Di ba? Kaya isa sa rason kung bakit nanalo si Apo Lakay Marcos yung movie na yun. Doon ko naintindihan ang kwento ng kanyang buhay. Napakaganda. So, di ba? Kahit si General Macanas is nagagandahan sa buhay ni Ferdinand Marcos Sr. Lahat naman karamihan is sumasaludo pa rin kay Apo Lakay. 'Di ba? By the way, ano nang update sa pelikula ni Direk Darryl Yap, yung buhay ni Dipinday Sara? Siguro kung nabubuhay si Apo Lakay, ngayong mga panahon na to, siguro sa nangyari sa mga Duterte, hindi siya papayag eh. Yung nangyari sa mga hindi niya papayagan na mangyari sa mga Duterte to eh. 'Di ba? Hindi niya papayagan 'yan. Tingin ko lang Kayo mga katunay, ano sa feeling nyo? Papayagan ba ni Apo Lakay na mangyari sa mga Duterte yung ganito? 'Di ba? Na ang napili niyang gaganap na Inday Sara si Claudine Barreto. Nako, Si Claudine. na-imagine ko na eh. Ipapalabas ito bago 2028 na parang parang Direk Darryl Yap baka pwede kaming umextra dyan. inuhit ng tadhana din na movie ni Marcos Sr. Kasama na yun sa pangkampanya. So gagawin pelikula ni natin, Direk Darryl yan. Malamang ko gagawin niyang pelikulang yan kalahatian ng 2027. O kaya pagpasok ng 2027, magandang pelikula yan. Nasusuportahan natin yan. Excited yan. BP Sara. I don't know anong magandang title sa pelikula ni Dipinday Sara. Agila. Ang tindig ng agila. Kaya-kaya na ni Direk Darryl mag-isip. Magaling na direktor yan, si Direk Darryl. Wala pa akong maisip eh. Yung highest grossing yung pinakamalaking kitang pelikula sa kasaysayan ng pelikula ng Pilipinas is yung Made in Malacanang. I don't know kung ilang millions. Ang dami nanood doon Made in Malacanang. Millions. So tuwan-tuwa tayo noon. Nung hindi pa tayo nabudel, hindi pa natin na-realize. Kailang after 3 years yun na. Kumbaga mga nakapikit pa tayo ng mga panahon na yun. Nabudol pala tayo. So ito, another blockbuster movie in the making, pelikula ni BP Inday Sara. I don't know kung magkatotoo itong Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.